Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. And today our devotion talks about the gospel for LGBTQ+, and our scripture is all about John chapter 14 verse 15. NIV version, if you love me, keep my commands. ASND version, kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito, nagmula nga siya sa John chapter 14, verse 15. So, ito ay nagpapakita ng ating halaga or mahalagang ugnayan or kaugnayan sa pagitan ng pagmamahal at pagsunod. So, pinapahayag ni Jesus na ang tunay na pagmamahal sa Kanya ay pinapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ito ay isang malinaw na pahayag na ang pag-ibig na walang aksyon ay hindi kumpleto. Ang pagmamahal kay Kristo ay nangangahulugang pagsunod sa Kanyang mga tagubilin. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is knowing Christ leads to loving Christ. So, ang kaalaman tungkol kay Kristo ay unang hakbang tungo sa pagmamahal sa Kanya. So, kapag ating naunawaan ng Kanyang mga turo, pagkatao at mga sakripisyo, tayo ay naantig na mahalin siya. So, ang ating kaalaman sa Kanya ay dapat magbunga ng pagmamahal na tunay at masidhi. So, pangalawa is loving Christ leads to obeying Christ. So, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagsunod. So, hindi sapat na kinikilala lang natin siya or kilalan lamang si Kristo. Ang ating pagmamahal sa Kanya ay dapat na magbunga ng kagustuhang sundin ang Kanyang mga utos. Ito ay isang natural na tugon ng isang pusong puno ng pagmamahal sa Diyos. So lastly, obeying Christ leads to imitating Christ. So ang pagsunod kay Kristo ay humahantong sa pagtulad sa Kanya. So habang sinusunod natin ang Kanyang mga utos, unti-unti tayong nahuhulog ayon sa Kanyang wangis. Ang ating mga kilos, salita at pamumuhay ay nagiging patunay ng ating pagkamulat sa buhay ni Kristo. So, dadako na tayo sa ating application. So, our application is know Christ with the intent to love Him. So, dapat pag-aralan at kilalanin natin si Kristo nang may layuning mahalin siya. Kasi ang tunay na kaalaman ay laging may kasamang damdamin. So, hindi lamang ito basta kaalaman sa isipan, kundi isang malalim na pakilala na humahantong sa pagmamahal. Pangalawa is love Christ with the intent to obey Him. So, dapat mahalin din si Kristo nang may intensyon na sundin siya. Ang ating pag-ibig kasi ay hindi lamang dapat sa salita, kundi sa gawa. So, ang pagmamahal natin sa Kanya ay dapat na magbunga ng masunuring puso. And last application is obey Christ with the intent to imitates Him. Sundin si Kristo na may layuning tularan siya, ang ating buhay ay dapat maging isang patotoo ng Kanyang presensya sa atin. So sa bawat pagsunod, tayo ay nagiging higit na katulad niya na nagpapakita ng Kanyang pag-ibig at kabanalan sa mundo. So dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion is all about why is it easier to obey God and hate sin when we love God. So para sa akin, kapag minamahal natin ang Diyos ng lubos, ang pagsunod sa Kanya ay nagiging mas natural at mas madali. So ang ating pag-ibig sa Kanya ay nagtutulak sa atin na layuan ng mga kasalanan at sundin ng Kanyang kalooban. So, sa halip na makita ang mga utos ng Diyos bilang pabigat, nakikita natin ito bilang isang pribilehiyo at pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. So, ang pag-ibig ang nagtutulak sa atin na maging masunuring at magpakatatag laban sa kasalanan, sapagkat ayaw nating masaktan ang Diyos na minamahal natin.